mga boss, nandito na tayo dito sa site. So before lunch daw yung ating yung usapan namin ni yung pong representative ni Starken. So yan, nire-ready na po ng mga tropa itong dito flooring or SOG, slab on grade. Ayun na, meron siyang polyethylene sheet. Tapos meron din po kami nilagay na dito perforated pipe para sa anay. Ayan, nakabaon na po dyan sa ilalim. Tapos meron siyang gravel bedding. Tapos yun yung ating rebar. Ayan, tapos yung mga electrical, ito na po yung mga electrical conduit pipe. So dito po yung location ng kanyang pinaka panel board. So yung sa taas ay na rin, nakaabang na. Ito pong project na to, ito po yung gagamitan natin ng AAC block. Kaya kung mapapansin nyo, halos nauna po lahat ang mga poste, beam. Wala pa kaming wall partition. Ayan. Yung pong AAC block, yung pong ating magiging wall partition dito. Ayan. Antabayanan lang po natin sila. So para mapag-usapan na din namin, masukatan po nila ng actual itong area na lalagyan, i-installan ng AAC para mabigyan nila tayo ng quotation. Ayan. Tulad dito, ito firewall po ito. Firewall dyan. Alas dito sa taas mga boss na nakapag-start na rin silang mag roof frame. Ayun na yung roof frame nya, skeleton na rin. So ito yung sunken area. Yung sunken area po ito, dito siya magkaka-step. Ayan, tapos yan yung pinaka pinaka parang living area. Ayan, yan. Dito sa area na to. Tapos main door to. Meron din po siyang canopy dyan. Kaya kung makapansin nyo, meron pa kami nakaabang na rebar dyan. So, tapos din yung fence dun sa may poste. Gagawa ng bakod. Ayan na siya. Ito palang project na to mga boss, more on ng gusto ni client dito or ni Kuya Jojo. Ayan, shoutout kay Kuya Jojo. Ano po siya, industrial finish. Kaya kung mapapansin nyo, yung meron siyang combination ng I-beam. Ano, I-beam po yan. So yung pintura nito, ano siya, more on black. Tsaka itong spandrel, itong itong steel deck. Hindi ko lang alam kung palalagyan nilang ceiling or pipinturahan na lang ng black yan para maging talaga siya, industrial finish. And then sa flooring naman, yung finish ng flooring nito mga boss, ano po ito, cement finish lang po siya. Cement finish. Naka-flooring siya. Tapos tatapingan po namin yan. Siguro more or less mga mga 10 cm. Mga 10 cm pa po yung tataping dyan. Kaya po kakapal po yung flooring nito, yung side nito. Tapos magiging gagawin natin siyang cement finish na papalitawin po yung graba. And then magiging polish or makintab cement finish siya. Wala pong tiles. Sa lang, maliban lang sa mga CR, yun lang po yung tiles na, yun lang po yung i-install namin ng tiles. Pero ang gusto naman ni owner sa tiles is cement look din, or yung mukhang semento rin yung tiles niya. Siyempre more on yun, kulay gray. Mga ganun po yung tiles na gusto nila owner dito. Matte color. Sa yung loft niya, dito yung magiging access. And dito sa area na to, yung sa may CR na yan, may CR po dyan sa ilalim ng hagdanan. So dyan siya start pumanik. Tapos yung gusto ni owner dyan is din, steel frame. Yung steel frame na hagdanan na din siya, para din siyang industrial. Ayan. More on gray po yung magiging kulay nito, gray and black. Tapos yung ceiling, siguro to ceiling, lalagyan na ceiling to. Ayan, high ceiling, ang ganda nito pagka natapos. Ito yung lock. Tapos meron siyang railing. Tapos yung roof deck niya, or yung deck niya doon, napakaluwang yung deck. Hanggang dito sa may garage or carport. Yun ayan mga boss. Nandito na po si Sir Ken. Yes. Sir Ken from Ken, Starken Philippines. Hello po. Siya po yung
Mag-ocular dito. We'll explain the use of AAC po and yung benefits ng paggamit ng AAC blocks sa project ni Sir Reg. And soon, i-apply na po natin sa mga proyekto, yung mga started. Hanapin na natin yung... So ako nga pala si Ken from Starken Philippines, no? Ako ay isa sa mga technical sales officer ni Starken. Ang ino-offer namin ay solution, no, para mapagaan yung mga blocks, no, yung wall load sa structure. And I am with Starken. This is a German technology. Starken itself is a German word, means to Starken. strengthen, no? And our aim is to deliver world-class lightweight solution. Ito po, lahat ng produkto natin kaya matibay dahil gawang Germany. German factory actually. Yung machinery na ginagawa, yung blocks ay galing sa German. And we call it Werhan technology. So sa ngayon, meron tayong dalawang factory. Tayo ang pinakamalaking factory sa Southeast Asia. Isa sa Serenda at isa sa Johor Bahru. And we're planning to put up the third largest AAC manufacturing here dito sa Philippines, no? Bandang Tarlac yung area. Malapit-tapit. So ito yung itsura ng factory natin sa Serenda. Most likely ganito din ang magiging itsura dito sa Philippines, pero mas malaki yung cater na order. In our factory sa Malaysia, we produce 600 cubic meter, no? In annual. So kahit i-store natin yung blocks outside, maarawan, maulanan, hindi magiging problema. Hindi siya apektado ng environment. We have different certifications available, no? Locally, internationally, and we operate 24/7. That only means pagdating sa stocks, tuloy-tuloy tayo. Hindi tayo nauubusan, no? So mapapansin nyo, onti lang yung tao. Normally yung operator lang. Ibig sabihin lang yan, no? Yung ating mga produkto ay ano to? Hindi tawag ito, yung less human intervention means less human error. Okay. So we are greener, no? Hindi siya toxic materials, walang toxic materials na ginamit para ma-produce ang blocks. Kami ay single origin, no? So rest assured na lahat ng binibigay namin produkto sa client nanggaling sa mother company namin sa Malaysia. We produce using our Werhan technology in Malaysia. Then mapupunta siya dito sa Marilao. Dito lang yung warehouse namin actually, malapit. And then yun yung i-deliver namin sa project site. Okay. Pagdating naman sa availability nationwide, ayan, available tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, no? Ang ino-offer natin ay buong sistema, no? AAC, kung familiar kayo, ang ibig sabihin nun ay autoclaved aerated concrete. Autoclave is a process. Pinagsama-sama ang mga materyales para makabuo ng blocks, sumalang sa matinding hot temperature. That's the autoclaving process. Aerated, you will notice our blocks, may dala akong sample, pero lightweight siya. Magaan because of the air pockets inside of it. May mga pores siya sa loob na hindi connecting. No, unlike sa CHB, connected siya, kaya pagdating sa thermal insulation, medyo matibay ang AAC natin kumpara sa CHB. Okay. Yes, correct. And then 4 hours fire rating na rin yan, no? So, ang mga ino-offer ni Starken blocks, we also have lintels para sa windows and openings. And meron din tayong panels, no? So, dito sa discussion natin, bigyan natin ng focus ang blocks. Kung ano yung gamit niya, no? By the way, for the blocks, ang standard size natin ay 600 mm by 200 mm, thickness from 50 mm to 300 mm. Depends on your requirements, no? Mas mahaba siya ng 200 mm sa CHB. Sa lintel beams naman natin, pinakamahaba natin is 3.6 meters.
A height varies from 200, 300 to 400 mm. Thickness again varies, depends on your requirements. And we also have wall panels, no? Sa wall panel natin may 3 meters na taas, 600 mm na width, and thickness again depends on your requirements. But normally here in the Philippines we offer 4 and 6 inches. 4. Okay. Para ma-create natin yung sistema ng wall, we use thin bed adhesive. One bag consists of 40 kg and it covers 18 square meter wall area kapag sa D4 gagamitin. Pag sa D6 naman, kaya hanggang 13 square meter wall area. No? Basta i-utilize ng maayos yung thin bed adhesive. Dapat yan 2 to 3 mm lang. Yung pag hinalo, Yung pag-scoop dinikit sa blocks, 2 to 3 mm lang dapat ang kapal. We also have dry mix products, render, para sa ating wet areas, no? Normally sa exterior side kasi ito it water resist the wall, no? Hindi siya waterproofing but it can resist a water, no? So maiwasan dito yung penetration ng water. The blocks itself is a water resistant product. Kahit ibato mo sa tubig, lulutang yan. So, pwede nyong samplean mamaya. But we sealed it also with water render, no? And also with render skim coat, I mean. We also have skim coat base and finish para sa smooth finishing coat. Okay. Next is, yan. Gumagamit tayo ng trowel para ma-utilize natin na maayos yung thin bed adhesive natin. Maximize natin yung 2 to 3 mm. Ito yung pinapahid natin. Ginagamit pang pahid para dun sa thin bed adhesive. Sa system natin, hindi po kami nagre-rebars. Wala tayong doweling. Ang nagko-connect po sa ating wall from column to beam is yung beam bracket. We called it ST2 beam bracket. Ito ang itsura niya. Zinc alloy yan, kaya hindi yan kinakalawang, no? First layer, makikita nyo dun sa product guide, then 3 layers after, meron tayong kinakabit niyan. Pagdating naman sa beam, first block, then 2 blocks after, no? Don't worry kasi ituturo din namin yan for free. Okay? And then, yan, lagari. Yung blocks po natin ay nalalagari. Ito po ay tungsten carbide tip, no? So, kaya po niyang maghati ng blocks. At alam niyo po ba na ang 1 inch nito magagamit pa pang Soroho, no? Oo. Kaya wala ring tapon. Oo. Tiin nyo lang siya gamit ang ating lagari, no? Okay. So, ito ang benefits of using Starkin AAC. Yung sa taas, benefit ng paggamit ni client. Ni client is a reg dito sa bahay niya. Una is yung 4 hours fire rating, no? So, sa CHB, ilang oras ang fire rating ng CHB? 2 hours? 2 hours lang. 2 hours, oh. Sa atin, yung D4 natin, 4 hours fire rating na yun. No? Ito nangyari to sa Landers Fairview, no? Hindi ko alam kung pwede yung pakita. Pero, nangyari to sa Landers Fairview, wall po namin yan. Sa sobrang init, nagmelt na yung mga structural, no? Yung beam. At may ilan, may mga wall tayo na kumalas dahil nga nagmelt ang ang beam. Pero may ilang mga walls na naka-stand still pa din. At ang feedback ng mga taong dumadaan dun sa area na nasusunog, hindi nila maramdaman yung init mula sa nanggagaling sa loob. Dahil sa fire rating capacity ng ating AAC blocks, no? Hindi rin namin gusto sabihin na okay, parang may sunog. Pero what we are trying to say is yung fire rating capacity talagang mataas. So imagine, pagdating sa init na binubuga ng CHB or ng concrete dito sa Philippines, di ba? Pagkaya, tulad yung pagpatibabad, sa gabi ang alinsangan, di ba? Init. Kasi nga binubuga pa paloob eh. Pero sa atin, regardless of the temperature outside, yung temperature inside can be conserved. No? Ang explanation nito is because the air pockets inside of the blocks na kapag tinutorch ang isang side or naiinitan ng isang side, hindi easily penetrating yung heat doon sa other side ng wall. Dahil may mga blocks doon or may mga pores doon sa loob na hindi connecting. Ang problema kasi with CHB or other concrete, connected sila. Kaya naiipon yung init sa loob, then sa gabi, nire-release pa pala. Okay? Familiar kayo sa earmuffs for
jackhammering or shooting range, that can only resist a sound of 30 decibels. Pero sa atin, yung D4 lang natin, 40 decibels, 41 decibels, no, yung kayang i-resist na sound. Ay, soundproof siya, Perfect to, lalo tabing kalsada, less noise ang maririnig pa paloob. Yun. No, hanggang 50 decibels. I have a hotel project, we have requirements of 55 decibels for 6-inch stick. We comply for 52. No? Pagdating sa water resistance, mapapansin nyo, hindi ba yan skim coated? Adhesive, blocks lang yan. Bare blocks na may patch lang ng adhesive sa mga Adhesive, jointings. And then, ito ay certified water resistant because of zero signs of penetration ng water doon sa other side. Ganda. We also did 3 days soft stream test. Nakababad lang yung Yung wall. yung wall. Hindi, yung tubig doon sa wall, nag-i-sprinkle. 3 days yon and zero signs of water penetration still. Diba? So, pagdating naman sa earthquake, naku, matutuwa yung may-ari. Imagine, ikaw, nagpatayo ka ng ospital. Nagkaroon ng lindol, gamit mo yung mga materials na Traditional. traditional. Pag may cracks doon, hindi mo na pwede pa-occupy yun. Oo, siyempre. Kasi delikado na yun para sa sa pwedeng mga pasyente na papasok. Pero kung yun ay gawang AAC, kami po ay certified no crackings base dito sa test na ginawa namin with RBS. 7.7 magnitude, grabe katindi yan, di ba? Still, no collapse, no cracking dun sa wall. So ang kaligayahan ng mga ang kaligayahan ng mga may-ari ay hindi lang ma-secure yung kanilang life or yung safety nila on the event ng lindol, but also their investment. Malaking bagay yun, di ba? Also, environment friendly. Part tayo ng Philippine Green Building Council at Green Label Singapore. Non-toxic materials, safe for kids, no? Okay. And ito naman ay benefit po ni contractor. 6-inch stick yan. 600 by 200 mm, 150 mm. Lumutang lang. Diba? Lulutang siya. Pero konkreto yan, ha? Kahit ito, pwede nyo i-try mamaya. Ubaran nyo lang, tapos salpak nyo doon. Lulutang siya. 3 times lighter than hollow blocks. Isang tao kaya magbitbit ng hanggang 5 kung sa mga D6 yan. 4 to 5 pieces of Gan lang na. jack built, try mo buhati ng dalawa. Ay, hindi. Sobrang bigat Sobrang na, bigat di ba? na. So, ganun to. At ito ay may 870 PSI up to 1040 PSI. Imagine that. So, naintindihan din namin yung saving through value engineering, no? At yun din yung tinatarget ng ating contractor. Yan ay may 3 pillars. Yung cost, yung time, saka yung quality. Lahat yan, kaya namin ibigay, no? Again, yung columning natin is 4 by 4.5, no? Or 18 square meter wall area. So, malaking bagay, makatipid ka sa mga stiffener columns. Lalo ngayon, ang mamahal ng bakal. Pati yung interlocking system natin para sa mga T saka L corners, yun, that serves as our stiffener column as well. No need for you to put up a stiffener column sa mga ganong areas. Sa amin, okay na yan. Also, pagdating sa faster construction, isang tao kayang tumapos ng ready to skim coat wall in just 4 hours and 10 minutes. No, ito yun. Unlike si CHB, the next day, they have to come back kasi Hindi pwedeng paplasteran pa. Mataas yan. Saka kailangan mong patuyuin pa ito. May curing ka pa niyan. Dito, basta ma-establish mo yung first layer, dire-diretso na. Papakita ko sa inyo mamaya yung video para makita nyo paano i-install. Okay. Pagdating sa workability, skip tayo. About how to fit pipes and electrical wiring into stuck in AEC walls? With just a few simple steps. Yan lang kadaling yan. Lalagariin lang siya, no? Popormahan nyo lang para dun sa provision ng ating mga pipes or MEPs. Kung nangyaring tayo naman na ang wall, for example, at may na-miss out tayo ng linya, pwede mo namang i-grind. Tapos kukutsarahin mo na lang, then lagay mo yung instrument, tapos tapalan mo lang ng soft mortar, no? And then fiber mesh prior sa skim coating para maiwasan yung mga hairline cracks.
Okay? So, ito yung matitipid ng contractor natin, no? Pagka ginamit ang ating wall system. Wala nang rebars. Rebars, Napakamahal ngayon. Rebars, No napakamahal. plastering, pati, no? Wala nang palitada. Walang palitada, no curing, less manpower, less need of waterproofing and sound insulation. So, si Sir Rich, pwede kayong i-maximize sa mga projects niya, no? Instead na dito, pwede kayo, kasi you know what, we certify also. Kapag tinuruan namin kayo, tinrain namin kayo, certify namin kayo na kayo ay Starkin AEC installer. At pwede kayong gamitin sa iba't ibang project ni Sir Rich. No? Mas more opportunity with them. Diba? Less hauling and cleaning. Pambihira. Minsan, sa issue, dadating dito, may mga basag-basag. Di mo na magagamit. Binayaran mo na yon. Tapos, iba pa yung pag kinarga mo, meron mo doon mababasa. Diba? For sure. Pero sa atin, hindi maiwasan natin yung mga ganun. 3 to 5% din ng hauling and cleaning, sir. Malaking bagay na makatipid tayo. So, ganun siya kalinis. Pagdating naman sa tibay ng ating wall system, no? Strong and durable. Hulaan nyo kung ilang thickness lang to. Di 4 lang to. Ito, yung nagkikerry. Pero kaya niya mag-shoulder ng 1,000 kg or 1 ton. No? Basta tama lang yung tools na gagamitin. Sir, sa binigay kong product guide, nandun sa likod yung mga tools na pwede mong gamitin. Para baka sakaling magtanong si client, pwede ba magsabit ng cabinet? Pwede. TV, pwede, walang problema. Basta tama lang yung tools na gagamitin. Okay. Ay, na-skip, sorry. Bakit ganun? Saan tayo? Okay. At yung PSI natin, sir, by the way. Yun. TUV certified pala tayo, sir, by the way. So, acknowledge tayo even in international standard. Okay tayo. So, ito ay mga sample blocks na kinuha namin sa client namin sa isa sa project site. Lahat yan nag-undergo ng compressive strength test. At lahat yan nakapasa. Even achieve ay 1,040 PSI. No? So, kaya tayo ginagamit sa mga malalaking projects. Okay. Ito yung destructive earthquake test natin. Sample specimen is 3x3. Yung wall. Naka-wall, yes. Ano yan? Parang bahay. Cube, naka-cube siya. 3x3. No? This specimen is designed to the most vulnerable part ng isang building. About 30 story, let's say. And the normal sa UP, ang test na ginagawa is X and Y lang, di ba? Pero ito pati Z, yung pagbalagbag, ginawa din dito. And you know what? After this test, we surpassed the Kobe earthquake kung tawagin sa Japan. O yung 7.2 magnitude. No? We even did a test recently lang to, around February. Kasi may nangyaring earthquake sa Cebu. Kung familiar kayo, yung Bogo earthquake, no? Tapos marami daw mga establishments na umuho. Tapos may mga wall na nagkaroon ng cracks, nag-collapse. Nakakalungkot doon kasi yung iilan doon, mga AEC products. Pero bakit sa amin lumalapit yung mga big companies, no, pertaining to their wall requirements? Kasi yung wall namin, even in that particular event, no cracks at all. Kasi yung products natin ay mataas ang compressive strength, so guaranteed of no cracks. At the same time, yung system natin is not dowelling. Naka-beam bracket siya. Proven daw kasi na ang dowel system nagta-transfer ng load from dito sa column papunta dun sa wall na nagpo-cause ng cracks. Unlike with beam bracket system, sasayaw lang din yung wall. Saka merong, mapapansin nyo, yung L-shape type natin, may provision ng seismic na 10 to 30 mm, which is designed for resisting the earthquake. Kaya nga after nitong test na to, walang cracks dito sa wall. Ang problema, yung machine, they have to stop the test because yung platform, pwede nang masira eh. Pero yung wall namin, buo pa din. We can go beyond actually 7.2 after this test. Okay, so Bogo earthquake, ito yung miniature na ginawa namin para sa
Tapos, mapapansin nyo, ito kasi dinesign ni RBS. Normally kasi sa mga 2-story na commercial projects, ano to, glass yung wall nila dito sa baba. Flash ang mga Tapos ano may dyan, mga no? wall sa taas. No? Ngayon, in the event ng Bogo earthquake, yun. Nag-collapse yung mga structure, mga ng wall. Yan yung nangyari sa McDonald's sa Cebu. Yung iba't ibang establishments doon na 2-story. Pero mapapansin mo, yung wall ng Starken AEC, Buo pa rin, no? buo pa din. No cracking. So, yan. Kahit pasukin natin yung pinakaloob. Area. Buo pa din siya. Kaya we can say, we can resist certain earthquake magnitude. Okay, so ito po ang sistema natin. So ito yung mga trainings na binibigay ni Starken. Installation, maps, pipes, fixing, project management, and QA/QC. No? Isa pang binibigay natin yung mga product manuals, no? Meron ka sir, product guide sa Meron na. technical installation manual, even brochures. And ito yung difference namin from other companies. Sa CHB ba nakita kayong ganito? Warranty. Wala, 10 years. Kami ay nagko-cover ng 10-year warranty of all the products that we produce. As for the blocks S5 to S7, lahat ng dry mix din namin is covered by this warranty. So we have different certifications available. Just ask me sir kung ano yung kailangan ni client and we will provide. O, pakita ko lang kung paano in-install ni yung kanina na 4 hours and 10 minutes. Totoo ba yun? 4 na oras sinapos ang 9 square meter. Yung 3x3 Isang tao wall, lang no? yun. Oo. Totoo ba? Dito sa video na to, papakita namin dalawang grupo. Comparison, no? Team CHB, Team AAC, Starken. Sa Team Starken AAC, isang tao lang. Team CHB, dalawa sila. Ang goal nila, makatapos ng ready to skim coat wall ng 9x9, 3x3, 9 square meters sa, ano ba yun? Sa pinakamabilis na way. No? So sa first layer natin, kung Starken ang gagamitin ninyo, maghahalo tayo ng finger adhesive, no? Sa timba. Tapos lalagyan natin yung yung ground. Papatong tayo mula sa ground, hindi tayo pwede sa ilalim ng lupa, no? Mula sa ground. Tapos maghahalo din tayo ng base mortar, no? Yung base mortar, isa-sandwich natin siya ng finger adhesive ni Starken. So lalagay mo na yung blocks na may thin bed adhesive sa ilalim. I-layer natin yung first layer, kaya tayo gumagamit ng base mortar, no? In-ensure natin na pantay, Level. level ang ating first layer. Yan yung medyo matagal, pero pag na-establish yung first layer ng maayos, dire-diretso na yan, wala nang curing yan. I mean, Hindi na kailangan magpatayo. di mo na kailangan patayo, dire-diretso na. So, pag CHB, magtitik-tik ka gamit kutsara, may tendency pa basag yung basag. kabila, hindi mo mapakinabangan. Sa atin, basta marunong kang gumuhit at gumupit o kaya maglagari. Maglagari. Yan, pwede mong gamitin. Bilis na. Okay? Once mapatuyo yung base mortar, no? Pwede nang tanggalin yung nandun na excess. At mapapansin nyo, itong taong to, yun. Bilis, oh. Dire-diretso siya. Isang tao lang yan, 4 hours and 10 minutes. Hindi na kailangan ipalitada. Update lang. I-skim coat mo na lang. Itong taon to sa CHB, dalawa pa sila. Babalik pa kinabukasan kasi Papaltadaan pa. papalitadahan pa, papantayin pa yun. No? Tapos i-skim coat pa. Ito Nga. pwede na mag-skim coat. Si Starken, nakapahinga na yung dalawa. Di pa tapos, oh. Ganun ka, bilis. Oh. So sa Reg, makikita mo dito, Oh. ma-appreciate ko yung tipid pagdating sa labor cost at the same time yung speedity ng project. Project, tama. Mas mapapabilis. Oh. Diba? 1.5 days na sila. Meron kami professional na nag-install. Sa isang araw lang tumapos 21 square meter.
wall area. Oh, yan, no? Ganon kabilis. Tapos tatlong span. So ito yung installation process niya. Again, first layer. 3 layers after, naglalagay tayo ng beam bracket. So sa beam bracket natin, merong provision ng seismic gap. 10 to 30 mm yun. Ang nire-recommend namin is soft mortar lang yun. 1:7. Salpak nyo lang din. Tapos rectify lang natin ng fiber mesh. Kasi ang concrete kasi nag-expand pa from time to time. Unlike yung sa amin kasi fixed na yon. Kung hindi mapa-fiber mesh ang mga concrete na may contact sa AAC, may tendency na magkaroon ng crackings yun, hairline cracks. So dapat meron yung mga fiber mesh yun. No? And then pagdating sa opening naman natin, meron tayong lintel beams, no? Ang kagandahan, isasalpak na lang yung beams natin, lintels natin, no? Para sa mga windows and opening. May mga questions dito, particular sa door na pwedeng gamitin. Pwede ba yung Yun nga yung gusto kong nakita. yung jam namin, Door jam. direkta na sa wall nyo, pwede ba yun? Sa amin, pwede, depende sa pinto na gagamitin. Kung yan ay mga lightweight PVC type doors, pwede. Pero kapag yan ay mga pang-exit doors, mga wooden doors, yan, kailangan na natin mag-stiffener column, nakakapitan ng hamba. Kasi meron pa ding vibration yun due to close, open ang door. Okay? So, bilisan ko na lang to. Ilang mga projects dito para makita nyo kung nasa na si Starken ngayon. Sa mga high-rise, DD Meridian sa may Pasay, no? Yan. Ice Tower, CEI naman po ang aming client. EI? Yes po. Galing kang EI Yes po. Oo. Galing ka pong EEI. Yan, yun po yung project natin with EEI. Ito naman po, galing naman po itong Megawide UT5, no? 55-story project. No? So, ginamit tayo sa project nila. Sa may Espanya naman po yun. Yan, yun yung actual. Okay. Ascot, sa may Pasay, no? Under Megawide din to. Ito na yung actual. Yun. So, malinis, maayos, no? Pwede ka magkurbata kung di lang mainit sa loob. Kasi may exhaust. Glass tower. Ito naman ay unit ni Albert User ng Asia. So ito yung ginamit na wall sa... meron kang tanong? Habang nandito si Sir Ken. Ayan mga boss, okay na. Sir, thank you so much. Thank you Sir Reg. Salamat Thank you. na marami. Iwanan ko to sir para meron din kayong kopyahan. Sige po sir, thank you. Tapos yung drawing na lang. Yes po. Thank you. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. So ayan mga boss, okay na. So yung materials pala, si architect na yung gagawa ng mga kailangan namin, kung ilang square meter or ilang floor area ng wall, ilang square meter yung kukoberan, para ma-order na namin, sisend namin kay Sir Ken. So pagka daw mayroon na materials dito, doon po siya magsasama ng tao for presentation, yung pag-install, para po makita nila in actual ng mga tropa dito kung paano yung proper na pag-install ng yun nga, yung Starken AAC block. Ayun, napakaganda po ng demonstration ni Sir Ken. Ayan, napakabilis lang i-install. So pagka po meron na tayong materials dito, mabilis na lang po yan. Ayan, magbubuhos na sila ng SOG o slab on grade. So okay na yan. Susunod na natin yung AAC dito. Ayan, kung interesado po kayo about sa AAC block, ipa-flash ko po sa screen yung pwede nyo pong kontakin about sa paano mag-inquire sa AAC. Dami tayong kailangan dito ng materials, AAC block. So yun mga boss, okay na.